Amen. Balakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba? Alam nyo, lahat naman po halos tayo nakaranas po ng mga pagsubok. Ang ilan po sa atin, binaha. Merong hindi binaha, pero marami, yung pagsubok na dumarating sa kanila ay parang baha rin. Walang ligtas. Pero maganda, meron tayong Diyos. Hindi po ba, meron tayong Diyos. At kapag dun sa gitna ng pagsubok na dumarating na yon, pinakikita ng ating Panginoon na totoo na kontrolado niya ang lahat ng bagay. At iniingatan niya ang kanyang mga mahal. Amen? Iniingatan niya ang kanyang mga anak. Salamat sa Panginoon. Salamat sa pagsubok. Amen? Salamat sa pagsubok kasi meron tayong nagiging patotoo. Kung walang pagsubok, wala tayong magiging patotoo patungkol sa Diyos. So, yun pinakikita ng Panginoon, pinahihintulot yung mga pagsubok para makita natin yung kamay ng isang makapangyarihang Diyos na patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Sabi ko nga kay Ate Remy kanina, Ate Remy, sa susunod na tumataas na tubig at bumabaha, pinakita na ng Diyos sa inyo kung anong babasagin ninyo. Kung anong sisirain ninyo para umagos doon ng tubig. Amen. Ayokong banggitin. Praise God. Hallelujah. Napaabuti po ng ating Panginoon. Patuloy na iniingatan tayo ng ating Panginoon. At ang pinakamagandang blessing ng Panginoon, patuloy nating naririnig pa ang salita ng Diyos. Dahil darating ang panahon, hindi na daw ipagbabawal ang mga ganitong pagtitipon. Pasalamat tayo sa Panginoon na kapangang naririnig pa natin ang salita ng Panginoon, na kapag-worship tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Kapag tayo umawit, nararamdaman natin yung presence ng Panginoon. Amen? Ramdam niyo po ba ang presensya ng Panginoon? Amen. Yan po ay isang pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Kung mayroon po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa unang Pedro, chapter 1, verse 15 hanggang 16. Ang sabi diyan, yamang ang Diyos ang humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga salita mo na aming maririnig, Panginoon. At dalangin namin ng banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos sa amin, Panginoon, O Diyos. Sa pakikinig namin ng mga mensahe mo, O Diyos, buksan mo ang aming mga kaisipan, buksan mo ang aming puso, Panginoon, para sa mensahe mo, Panginoon. At maunawaan namin ang bagay na ito na ibig mong iparating sa amin, O Diyos. Ama, gayon din sa mga nasa online, Panginoon, mga nanonood ngayon, at manonood pa, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 May pamagat, be holy for I am holy. Napakataas ng inihingi. No, napakataas ng hinihinging pamantayan ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Sino po dito ang mga tagasunod ng ating Panginoon? Taas ang kamay ng mga tagasunod, follower ni Jesus. Hallelujah. Lahat po tayo follower ni Jesus. Nang tanggapin natin si Jesus, follower tayo. Naging believers tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So napakataas ng hinihinging pamantayan ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Tayong mga Kristiyano. Hinihingi ng Diyos sa bawat isa, no, sa bawat isa, yung salitang be holy. Be holy. Sabi ko nga, napakataas ng hinihinging pamantayan na ito. Na dapat maging makita, na dapat maging ugali o makita. No, makita sa mga mananampalataya. Kasi nga, yung salitang be holy. No, hindi pwedeng magsama kasi ang banal, ang God, ang Diyos, ang banal. Hindi pwedeng magsama ang banal at ang hindi banal, ang tao, hindi banal. No, hindi pwedeng magsama ang God at ang tao kasi nga hindi tayo banal, ang Diyos ay banal. Kaya sabi ng Panginoon, be holy. Mayroong harang na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Ang harang na iyan ay inalis ni Jesus. Dahil sa kanyang kamatayan, binayaran niya ang ating mga kasalanan at namagitan sa puwang na naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Salamat sa Panginoong Jesus. Di mo ba dapat magpasalamat tayo sa Panginoon? Dahil yung harang, yung puwang na naghihiwalay sa Diyos at sa tao, pinuna ng Panginoon. Namagitan ng Diyos, namagitan si Kristo sa puwang na yon.
Kaya ang sabi ng 1 Peter, verse 15, no? Chapter 1, verse 15, yamang ang Diyos ay humirang sa inyo. Ang sabi, yamang ang Diyos ang humirang sa inyo ay banal. So sinasabi dito kung ano yung humirang sa atin, sino yung tumawag sa atin, no? Sino yung kinikilala natin? Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpaabanal sa anumang inyong ginagawa. Ang sabi doon, anuman ang inyong ginagawa, magpaabanal tayo. So sabi ko nga kanina, napakataas ng hinihinging pamantayan, no? Kung yan ang standard ng Diyos na dapat maging katangian ng bawat mga mananampalataya, ng bawat believers ng ating Panginoon, kanino dapat tayo lumapit upang matugunan yung standard na ito ng Diyos, no? Yung pagiging banal, no? Kanino tayo dapat lumapit? Alam nyo, lumapit tayo at sumampalataya dun sa pinagmumula ng kabanalan. Amen? Hindi naman natin ito makukuha kung saan-saan. So mayroong pinagmumula ng kabanalan. At yun yung dapat lapitan ng taong ibig makatugon dun sa pamantayan na yon ng Diyos. Na siya ay banal, tayo ay hindi banal. No, mayroon tayong dapat lapitan. May namagitan na nga. At yung dapat natin lapitan, yung namagitan. Kasi siya yung naging daan dun sa kabanalan na yon upang ang tao ay makalapit sa Diyos. Amen? So, kanino tayo lalapit? Para maging akma yung inihingi na yon, no? Maging akma ang tao sa Diyos. Kay Jesus. Kay Jesus. Si Jesus na anak ng Diyos na banal. Sa Kanya tayo lalapit. No? Wala tayong ibang lalapitan kundi ang ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Sabi ng unang Korinto chapter 1, verse 30 hanggang 31. Sa Kanya nagmumula ang buhay na taglay ninyo. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin, sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. So sa pamamagitan daw nino, ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi, sa inyo na nakipag-isa kay Kristo, na siyang ginawang karunungan natin. Ang sabi, sa pamamagitan niya, tayo itinuring na matuwid. Hindi tayo matuwid. Amen? Kahit anong gawin nating pagpapakabuti, hindi yan aakma dun sa standard ng Diyos. Kahit ialay mo pa ang buhay mo, mamatay ka para sa ibang tao, no? Hindi yan aakma. Kahit anong gawin nating kawang-gawa, kung wala si Kristo sa buhay natin, lahat ng ating ginagawa, baliwala. Hindi aakma. No? Kaya napakahalaga ng pagkilala natin kay Jesucristo. At sa pamamagitan niya, ang sabi, tayo'y ituturing na matuwid. Ituturing kang matuwid at ginawang banal. At ang maganda doon, iniligtas tayo ng Diyos. Amen? Niligtas ka. Sabi mo sa katabi mo, ligtas ka na. Sabi mo, sigurado ka. Hindi ko binibigyan ng pagdududa. Ligtas na tayo. Dahil kinilala natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Amen? Amen. Ang sabi ng 2 Pedro, chapter 1, verse 3 hanggang 4, ang sabi, tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. No, tinuturo diyan si Kristo. No, yung ating tinanggap, no? Sa pamamagitan daw niya, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, yung kapangyarihan, no? Ang lahat daw ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat ay na kay Kristo. No, na kay Kristo. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahagina ng kanyang karangalan at ng kapangyarihan sa makatwid
Sabi, sa makatwid nito'y, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kalikasan bilang Diyos. Banggitin niyo yun, pansinin niyo yung sinabi doon, makahati sa kalikasan bilang Diyos. Dito ay pinakikita ang kahalagaan ni Kristo sa ating mga buhay upang tayo'y makapamuhay ng may kabanalan. Binabanggit na makahati sa kalikasan bilang Diyos. No? Huwag natin ma-misinterpret ito. Hindi ito nagpapakita na tayo'y magiging Diyos. No, hindi. Sabi makahati sa kalikasan ng Diyos. Hindi. Ang tao hindi magiging Diyos. Hindi tayo Diyos. No? Kundi makakahati natin ay ang kanyang kabanalan. No? Makakamit natin ay yung kanyang kabanalan dahil nananahan sa atin si Kristo na siyang banal. Tanong, nananahan na ba si Kristo sa inyo? Yung nananahan sa atin ay banal, kung yung nananahan sa atin ay banal, si Kristo, hindi pamamaya o hindi tatahanan ni Kristo ang isang taong hindi matuwid at hindi malinis sa harap ng Diyos. Tama po ba? Nag-umpisa ito nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Naisip natin, Lord, nagkasala ako. Marumi ako, Panginoon. So linisin mo ako, Panginoon. At nung nilinis tayo ng ating Panginoon, dahil humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, nanahan si Kristo. Bakit? Kasi natagpuan na yun ng Panginoon na malinis na, nilinis na ng dugo niya. Kaya si Kristo at ang banal na Espiritu nananahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung nananahan si Kristo sa buhay ng bawat mananampalataya, ano ka? Marumi o malinis? Malinis. Nilinis ng Diyos dahil hindi pwedeng manahan ang Diyos sa isang taong marumi. Nakukuha niyo po. Hindi pa pwedeng manahan ang ating Panginoon kung tayo patuloy na namumuhay sa pagkakasala. Kung ako patuloy na namumuhay sa pagkakasala, hindi pa pwedeng manahan ng Diyos sa aking buhay, sa ating puso. Malinaw po sa atin yon. Nang tanggapin natin si Kristo, pumasok si Kristo sa puso ng bawat isa sa atin. At nananahan ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So nilinis ka na ng Panginoon. Nakuha natin ang kalinisan at ang banalang ito dahil sa Panginoon, hindi dahil sa ating kalikasan. Salamat, mayroong Kristo. No, salamat kay Jesus. Mga kapatid, nananahan na ba si Jesus? Ngayon, kung nananahan sa si Jesus, dapat hindi na tayo namumuhay sa dati nating pamumuhay. Bakit? Kasi mamimigati ang banal na Espiritu. At ang sabi ng Biblia, kapag napigati ang banal na Espiritu, aalis siya. Lalayas siya. Bakit? Hindi pwede nga magsama ang marumi at ang banal. Aalis ang banal na Espiritu, mamimigati siya. Amen? Yan. Ang sabi, makakahati tayo, makihati sa kalikasan ng Diyos. Ano yung kalikasan na yon? Kabanalan. Yung holiness ni Lord. No? Yun yung tinutukoy. Tutulungan tayo ni Jesus na makaiwas sa mapanirang simbuyo ng kahalayan. Tinutukoy dun eh. Ang sabi doon sa verse 4, ang sabi, upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo, ng kahalayang umiiral sa mundong ito. Di ba dito sa mundong ito, puro kahalayan? Di po ba? Yung anak, nire-rape ng tatay. Kahapon sa school, tinalakay namin yung child protection kasi may school. So tinalakay namin ito. At meron dong binahagi sa amin. Narinig nung teacher, umiiyak yung isang estudyante nila. Kasi magkaano lang sila, magkapit bahay. Dingding lang. Naririnig niya, tinanong niya, bakit ka umiiyak? Ang sabi, nire-rape po ako eh.
Sino nanre-rape? Yung kanyang stepfather. Kita ninyo, kahalayan, di po ba kahalayan yan? Umiiral yan, saan? Dito sa daigdig na ito. At hindi ligtas ang mga mananampalataya. Maging mananampalataya, nagiging biktima ng kahalayan. Minsan ang kahalayan pumapasok sa simbahan. Namumulestya ang mga bata. Bakit nakakapasok? Kasi nga, wala si Kristo. Amen? Wala si Kristo. Kasi hindi mo magagawa ang isang bagay kung nasa iyo si Kristo. Hindi mo magagawang rapin yung anak mo kung nasa iyo si Kristo. Amen? So, umiiral. Saan? Sa daigdig na ito. Nasaan ba tayo? Nasaan ba tayo? Nasa Mars? Nasa daigdig na ito. Nasa Earth. Nasa mundong ito. Na punong-puno ng kasalanan. Pero ang sinabi dito, tutulungan ka ni Kristo. Sa totoo lang, hindi natin kayang mamuhay ng may kabanalan, mga kapatid. Ako hindi ko kayang mamuhay ng may kabanalan. Pinakamarumi sa atin, bibig, puso. Amen? Hindi natin kayang mamuhay ng may kabanalan, ngunit salamat, mayroong Panginoong Hesukristo na nananahan sa buhay ng bawat isa sa atin. At dahil nananahan si Kristo sa buhay natin, tinutulungan tayo ni Kristo na lumakad sa kabanalan. Hindi mo kaya, Romel. Ngayon ang gagawin ko, gagawin ng Panginoon, tutulungan kita, Romel. Tutulungan kita na lumakad ka sa kabanalan. Dahil mapapahamak tayo kung di tayo lalakad sa kabanalan. Ulitin ko, hindi pwedeng magsama ang Diyos at ang tao na isang taong marumi. Pwede lang umakma sa Diyos ay isang taong nagsisi, totoong nagsisi, tumalikod sa anyang mga pagkakasala. Amen? Ngayon, para mapanatili yung kalinisan na yon na ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, kailangan manatili si Kristong nananahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Anong kailangan, Pastor Romel? Anong dapat? Dapat lumakad tayo sa kabanalan. Sikapin natin. Sikapin natin maging karapat dapat palagi dun sa tinanggap nating Panginoon. Sino ba ang Panginoon nyo? Mga kapatid, sino ang Panginoon ninyo? Andito ba yung tubig ko? Sino ang Panginoon ninyo? Si Jesus. Si Jesus na banal. Anak ng Diyos na banal. So kung tinanggap mo si Jesus ay banal, dapat yung tinatahanan ni Jesus, mananatiling banal. Mananatiling malinis. May nabasa ako sa Facebook. Tas may picture. Nakakaalis ng pagod at stress ni nanay ang malinis na bahay. Sa totoo lang, nakakaalis, no? Talaga ng stress yun kapag malinis ang bahay, di po ba? Pagdating mo, wow! Kung matagpuan ni Jesus, ng banal na Espiritu, na ang puso natin na pinananahanan niya, hindi malinis, puno ng kahalayan. Sa tingin ninyo, anong gagawin ng banal na Espiritu? Kaya sinabi, mamimigati malulungkot ang banal na Espiritu. Aalis, iiwan. Kaya ang sabi ng Biblia, yung tao na tumanggap kay Kristo na dating masama, na nabago at muling bumalik sa dating buhay, ang sabi, mas magiging masama kaysa sa dati. Bakit? Kasi yung 7 demonyo na umalis sa kanya, makikita, babalik, titignan, ay malinis, walang nananahan. Ibig sabihin nun, wala ang Diyos sa puso ng taong yon na nagsisi. Wala si Kristo, hindi nananahan si Kristo. Wala ang banal na Espiritu. Ang sabi, babalik ang masamang Espiritu. Aalis, kukuha ulit, tatawag ng higit na mas masamang Espiritu sa kanya. Kaya yun daw taong yon
mas nagiging masama kaysa noong una. Nakita nyo? Bumabalik. Kaya nagiging mas masama. Ngayon, hindi naman yan ang gusto ng Diyos eh. Ang gusto ni Kristo, manatili tayong malinis sa harapan niya at mananahan siya sa atin. At kapag nananahan si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, uulitin ko, tutulungan tayo ni Kristo upang mamuhay ng may kabanalan, malinis sa kanyang harapan. Amen? Praise God! Napakalaga ni Jesus sa ating mga buhay para tayo umakma sa hinihinging pamantayan ng Diyos sa atin na tayo'y mamuhay ng may kabanalan. Kailangan natin si Jesus sa ating mga buhay. At kapag sa buhay natin si Jesus, kailangan nating iakma ang ating buhay kay Jesus na isang banal. Papasok na ang ating pagsusupil sa ating mga lumang pagkatao. Ano ang sabi? Kasama nun, kasunod nun, pagsusupil. Pagdidisiplina natin sa ating mga sarili, kapatid. Ginawa na ni Jesus yung kanyang magagawa para sa ating kaligtasan. Tama po ba? Nang tanggapin mo siya, nagrepent ka, ligtas ka na. Tinanggap mo si Jesus. Pero mayroon tayong gagawin. Ano yung gagawin na yon? Yung nilinis ng Diyos, panatiliin mong malinis. Lalakad ka sa kabanalan. Susupili natin ang ating mga sarili. Kapag may nag-aalok sa'yo, dati mong kahinaan ay alak. May nag-aalok sa'yo, inom ka muna, shot ka muna, Pastor Romel. Di po ba? Anong gagawin mo? Kukunin mo, inumin mo. Hindi ka nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Mapagbigyan ko lang sila, Panginoon, kasi gusto ko lang silang sharean. Yan ang madalas naririnig natin. Nakikiumpok. Okay lang makisama, pero wag tayong makisama. Tama? Kailangan nating supili ng ating mga sarili. Kung saan naroon yung kahinaan mo, wag kang pumunta doon. Bakit? Kasi sinusupil mo yung sarili mo. Iniingatan mo yung sarili mo na wag magkasali. Alam mo ng kahinaan mo, doon ka pa pupunta. Bawa kahinaan ko. Kahinaan ko ay ang babae. Saan ako pupunta? Doon sa lugar na maraming babae. Doon sa lugar na kung saan magkakasala ako. Hindi, di ba? Dapat ilalayo ko yung aking sarili doon. Bakit magkakasala ako doon? Bakit ba nagkasala ang unang tao? Bakit nagkasala ang unang tao? Baka mamaya narinig nyo na yung isang mangangaral yan, ha? Bakit nagkasala ang unang tao? Lumapit. Di ba? Lumapit sila doon sa lugar na kung saan, sabi ng Panginoon, wag. Kaya lang, sabi ng Biblia, naging kaaya-aya sa paningin ng babae ang bunga ng pagkakasala ng mabuti at ng masama. Isang mangaral, sabi, mansanas. Sabi ko, hindi nagbabasa ng Biblia to. Mansanas, hindi na tayo bibili ng mansanas. Hindi mansanas. Bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Ngayon, paano nagkasala? Nilapitan, lumapit. Kasi kung wala ka doon, kung wala si Eva doon, hindi sila magkakasala. Sabi ng Panginoon, okay, lalapit doon. Tama? Tingnan ninyo, binawala na. Saan naroon? Tingnan ko nga. Parang masarap. Parang masarap. Naman si Eva, laging nakaupo doon. Oo, tinagmamasdan. Parang masarap. Parang masarap. Nando si Satanas. Tikman mo. Dawa? Tikman mo. Pitasin mo. Totoo ba? Bibigyan ka na ngayon ni Satanas ng confusion. Totoo ba? Hindi totoo. Magiging kang parang Diyos. Kaya sabi, gusto ng tao na siya'y maging parang Diyos. Pinitas. Kinain. Dinala sa asawa. Hindi ko sinasabing ang babae ang may kasalanan Dinala. Kinain din niya. Kinain nila. Doon nila nabatid sila'y hubad.
doon nila nabatid sila'y hubad. Amen? Tapos tingnan ninyo, tinanong sila ng Diyos. Naglakad ang Panginoon, natakot sila. Narinig nila eh. Andiyan na Panginoon. Andiyan na. Nagtago sila. Tapos nahanap sila. Dan, Eva, nasan kayo? Panginoon, kami po'y nagtatago. Ay, ba't kayo nagtatago? Kami po'y ubad. Ang tanong, alam ba ng Diyos na sila'y nagkasala? Oo, all-knowing si Lord eh. Alam niya. Pero bakit nagtanong? Bakit tinanong ng Panginoon ang unang tao? Alam niyo, marahil iniintay ng Panginoon, magsisi, magsabi, Panginoon, nagkasala kami sa iyo. Nakain namin. Nahulog kami sa pagkakasala. Hindi, nagturuan eh. Hindi umamin, nagturuan pa, kasi ikaw, sinisinga ang Diyos eh. Kasi yung babaeng binigay mo sa akin. Kita nyo? Ano kaya, kung naiba kaya, kung nagsisi ang tao, baka yun na iba istorya. Amen? Iniintay ng Diyos. Ngayon tayo, di ba dati tayo nagkasala? Kung saan yung pinagmumulan ng pagkakasala, umalis ka doon. Umalis ka doon. Lumayo ka doon. Kung sa tingin mo, yung tao na dati mong kasama, ang sanhi ng iyong pagkakasala, iwan mo siya. Iwan mo siya. Amen? Di baling masira ang inyong pagiging magkaibigan, wag lang ang ating pakikipagkaibigan sa Diyos. Hallelujah! Kung tunay siyang kaibigan, hindi kanya ilalapit sa pagkakasala, hindi kanya aalukin sa pagkakasala. Ang tunay na kaibigan ay yung mga taong naglalapit sa atin sa Diyos, yun ang samahan ninyo. Amen? Ngayon, tao yun, mananampalataya yun. At lagi natin tandaan, higit nating samahan ay ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus ang tutulong sa atin upang makalakad tayo ng may kabanalan sa harapan ng Kanyang Ama, upang sa paglapit natin sa Ama, lagi tayong may kapanatagan. Sabi doon, mula ngayon, may kapanatagan na ang taong makalalapit sa Diyos. Dahil kanino? Dahil kay Jesus. Napako ang Panginoon sa krus. Binayaran niya ang ating pagkakasala. Ngayon, mga kapatid, tungkulin na lang natin, mga mananampalataya, mga taong tumanggap kay Kristo, supili natin ang ating mga lumang pagkatao. Alam nyo naman kung ano yung ating mga lumang pagkatao? Mga dati nating buhay, wag na nating balikan. Amen? Wag na nating balikan. Kailangan natin ng Diyos. Amen? Ngayon, paano nating masusupil nga ang ating mga lumang pagkatao? Kailangan nating magpaabanal. Kailangan nating magpaabanal. Ang Diyos ay banal, kaya't dapat tayong mamuhay sa kabanalan. Paano tayo makapamumuhay sa kabanalan? Yun ang tanong. Pastor Romel, paano ba tayo makapamumuhay sa kabanalan? Una, kung ano ang totoo sa Diyos, ay dapat maging totoo sa Kanyang bayan. Kung ano ang totoo sa Diyos, dapat totoo rin sa Kanyang bayan. Ang tinutukoy na bayan ay kayo, tayo. Tayong mga tumanggap kay Kristo, bayan ng Diyos. Kung ano yung totoo sa Diyos, dapat totoo sa atin. Amen? Hindi dapat yung totoo sa Diyos, hindi totoo sa atin. Dapat kung ano yung totoo sa Kanya, totoo rin sa mga mananampalataya. Dapat. Yung oo ng Diyos, dapat oo ng mga mananampalataya. Pangalawa, dinadala ng kabanalan ang ating kaisipan ng pagiging hiwalay sa masamang pamamaraan ng sanlibutan. Yon, paano tayo mamumuhay sa kabanalan? Dinadala ng kabanalan ang kaisipan ng pagiging hiwalay
sa masamang sistema ng mundong ito. Kasi nga, ang mundong ito ay bulok. Bulok na. Amen? May nagsabi nga sa akin, Pastor Romel, may sakit ang mundong ito. Ang mundo ba ang may sakit? O yung taong nananahan sa mundo? Di ba? Tingnan ninyo. Bakit tumaapaw ang tubig? Kasi marunong pa sa Diyos ang tao. Totoo sa huling araw, lalawak ang karunungan ng tao. Kaya lang hindi tayo dapat marunong pa sa Diyos. Pastor Romel, paano marunong pa tayo sa Diyos? O tingnan nyo, nang sabihin ng Panginoon, maghiwalay ang tubig at ang lupa. Yun hangganan ng tubig at ng lupa. Eh, ang gagawin ng tao, tatabunan mo. Di ba? Reclamation. Ano mangyayari? Aapaw. O kaya ngayon, nasaan ang tubig? Nasa atin, bumabalik din. Sino? Di ba sistema ng mundo yan? Maling sistema ng mundo. Di po ba? Yan. Kailangan ibinubukod natin ang ating sarili sa maling sistema ng mundong ito. Alam nyo naman kung ano yung maling sistema ng mundong ito eh. Kristiyano tayo, tapos involved tayo sa corruption. Mga kapatid, Kristiyano tayo, involved tayo sa corruption. Mali yun. Tama? Hindi tayo dapat involved sa corruption. Bakit? Christian ka eh. Kaya dapat inihiwalay mo yung buhay mo sa maling sistema ng mundong ito. Pastor ka, tapos may asawa ka, involved ka sa iba. Sa tingin ninyo, kung si Pastor Romel, malalaman ninyo, may ibang pamilya. Sa linggong ito, dinadala ko dito si Sister Belia. Sa susunod, iba ang magluluto dyan. Matutuwa kayo. Ah? Maniniwala kayo, sasabihin ko, be holy! Be holy! Nakuha niyo po? Kailangan natin ibukod yung ating mga buhay sa maling sistema. Alam niyo, habang lumalayo tayo sa maling sistema ng mundong ito, kasi iniingatan nating magkasala sa ating Panginoon para makalakad tayo sa kabanalan. Si Satanas, tuso yan. Tuso. Tukso ng tukso yan. Amen? Minsan nga, yung nakaraan ko noon, nag-friend request sa akin. Oy, nag-friend request, no? Ginawa ko, sinabi ko sa asawa ko. Uy, Belia, nag-friend request. Natakot si Belia. Hindi, dinilit ko naman eh. Eh, paano ko tinanggap ko? Nakuha niyo po? Kailangan hiwalay ko yung ating sarili sa maling sistema. Alam mo na yung totoo eh. Alam mo na yung totoo. Ang totoo, kung sino yung legal, yun yun. Yun yung totoo sa Diyos at dapat yun yung totoo sa atin. Amen? Sino yung legal? Hindi, minsan ano pa natin eh, ginajustify pa. Hindi, wag mo i-justify. Kailangan kung ano yung totoo sa Diyos, yun yung totoo sa atin. Kasi mananampalataya ka ni Kristo. Amen? Kapatid, sabi ko nga po, hiwalay natin ang ating sarili. Saan? Sa sistema ng mundong ito. Hindi ko sinabing humiwalay tayo sa tao. Kasi kailangan may magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang Panginoon, nung narito, hindi siya humiwalay sa mga makasalanan. Nakihalubilo siya sa mga makasalanan, pero hindi siya nagkasala. Hindi nagkasala ang Panginoon. Amen? Ngayon, yung Kristo na yon na hindi nagkasala, siyang nananaan sa puso mo, kapatid. Ngayon, sabi ko nga kanina, tutulungan tayo ni Kristo na huwag magkasala. Kung patuloy tayong magnanasa na mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos, sino ang gusto dito na manatiling malinis sa harapan ng Diyos? Amen. Yun ang dapat eh. Magkaroon tayo ng hangarin. Lord, gusto ko mamuhay ng may kabanalan. Gusto ko laging malinis sa iyong harapan. Amen? Ibubukod natin
yung ating mga sarili, yung ating kaisipan sa sistema ng sanlibutan ito. Ibig sabihin nito, sabi ko nga, ibubukod dapat natin ang ating mga sarili sa mga maling sistema ng tao, no? Ng tao. Ano ba ang mga sistema ng mundong ito na dapat nating hiwalayan? No? Ano ba ang mga maling sistema ng mundong ito na dapat nating hiwalayan? Bakit natin kailangang hiwalayan ang gawa ng mundo? Ang sabi ng Galatia 5:24, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang likas nilang pagkatao. Ano ang sinabi? At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao. Sino ang pumatay nung luma mong pagkatao? Sino? Ikaw. Tayo. Ang sabi doon ng Galatia, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang mga luma at likas nilang pagkatao. Tayo, kapatid, may gagawin ka, may party ka. No, may party tayo para tayo makalakad ng may kabanalan. Kaya sabi, be holy for I am holy. Sinasabi niya sa atin yon. Magpaabanal ka, banal ako, sabi ng Panginoon. So mayroon kang sistemang susundin. Ano yon? Papatayin mo ang luma mong pagkatao. Nung una, sabi ko kanina, susupilin. Ngayon, papatayin mo na. Kapatid, ano sabi? Patayin mo ang luma mong pagkatao. Patayin. Ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang likas nilang pagkatao ay pinatay na. Kasama ang mga masamang pita nito. Yung nilaman natin, dami-daming pita. Ngayon, ano-ano yun? Ano-ano yun? Alam naman natin yun, hayag po sa atin yun eh. Ano ang mga dapat nating pinapatay sa ating mga sarili para tayo makalakad ng may kabanalan? Tanong, gusto niyo bang maalakad ng may kabanalan sa Panginoon? Sabi ko nga po, patayin natin ang ating lumang pagkatao. Para tayo makalakad ng may kabanalan, ito yung ating mga papatayin. Ito yung dati nating mga buhay. Pangangalo niya. Huwag niyo nang itaas ang kamay ng mga nangalo niya. Pangangalo niya. Galatia 5:19-21. At hindi makakailangan gawa ng laman. Ang sabi doon, pita laman. Ano ba tayo? Di ba nasa laman? So ito yung ating mga dating buhay. Pangangalo niya. Karimari-marim na pamumuhay. Kaalayan. No, mahalay. Sabi nga ng Biblia parang ganito, wag daw mabanggit man lamang sa pagtitipon ng mga banal ang mga salita ng kahalayan. Lahat ng uri ng kahalayan, ni banggitin daw, wag banggitin Nakuha nyo? Hindi, ngayon, sa pulpito, hinahayag yung kahalayan. Binabastos pa nga ang Diyos Di po ba? Mag-ingat tayo sa mga mangangaral na ito. Nakikinig tayo sa kanila, paniwalang-paniwala tayo noon sa kanila. Ngayon, binabastos na nila ang Diyos. Sabi, wag mabanggit man lamang sa pagtitipon, sa pagsasama ng mga banal. Ngayon, hindi mismo sa pulpito, hinahayag. Biruin ninyo yun. Sabi, hindi daw ginamit pa, maling doktrina, mansanas. Hindi daw prutas ang kinain. Itlog, bastos. Di ba? Bastos na mga ngaral. Akawa nyo? Kaya hindi porkit nagsasabing full gospel. Nako, mag-ingat po tayo. Itlog daw ang kinain, kaya nabuntis. Kita nyo, green. Diba? Palakpakan naman ng tao Gustong-gusto ng tao. Sabi, banggitin ang lahat ng kahalayan. Wag. Tapos ngayon, binabanggit sa pulpito. At ang Diyos pa,
Binabastos. Kapatid, mag-ingat tayo. Sa tingin nyo, tumalakad sila ng may kabanalan? Hindi tayo self-righteous, nakikita, kitang-kita naman yung pinahayag Yan yung mga mataong, mga nag-aral. Sobrang dunong. Wala nang maaral, kaya kung ano-ano na pinaggagawa, kung ano-ano na pinagsasabi. Sabi nga nung isang bumabati ko sa kanya, kung ikaw, pastor, nagtayo ka ng negosyo, papangalanan mo ba ang negosyo mo ng limonyo? Tama nga naman, Pastor ka, tapos papangalanan mo, limonyo. Tapos yung logo may sungay. Demonyo. Exalt mo pa si Satanas? Hindi ang kabanalan. Pambabastos sa Diyos yan. Kahalayan, sinasabi, binabanggit mismo. No? Kaya mga kapatid, dapat nga daw yung mga green joke, parang ganito, halimbawa nagsasalita ako sa inyo, nag-green joke ako. Magiging kaaya-aya sa inyo? Di ba hindi? Lalayas kayo. Layasan ninyo ako pag nariringgan nyo ako ng green joke. Sabi, kahalayan. Ano pa? Na dapat natin supilin. Diyus-diyusan. Ano daw? Ayaw niyo kung may mga Diyus-diyusan kayo, no? Ano daw? Diyus-diyusan. Nakakita na kayo ng laruan ng bata? Yung may mga baril? Anong tawag nila doon? Ma, pa, bilhin nyo nga ako ng tau-tauhan. Ibig sabihin nun, hindi siya totoong tao. Tau-tauhan. Amen? Kailangan iwasan daw to, Diyus-diyusan. Galatia 5. Sabi, Diyus-diyusan. Kapatid, alam nyo ba yung ating, konting trivia lang. Trivia. Alam nyo ba yung ating kare-kare? Hindi talaga atin. Hindi talaga atin. Nagmula daw yan nang pumupunta ang mga Bombay, nakasakay sa tren. Tapos meron sila tinda-tinda. Kari. Gustong-gusto daw ng mga Pilipino noon. Kari. Ginaya. Gawa tayo ng ating kari-kari. Yan, nagkaroon na ng kari-karing version. Pero totoo, yung kari yun. O kita nyo, hindi talaga atin yung kari-kari. Kari-kari yun. Ano ibig sabihin? Hindi tunay. No? Hindi tunay. Ito, maraming tao ang sinasamba, hindi tunay na Diyos. Hindi tunay na Diyos. Lumuluhod sa hindi tunay na Diyos. Fake Jesus. Fake si Jesus doon. Yan si Jesus. Hindi, kapatid. Hindi yan si Jesus. Dahil si Jesus hindi na natili sa nakapako sa krus. Nang mamatay si Kristo sa krus, tinanggal siya sa krus. Inilibing at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na magmuli at umakyat sa piling ng Ama. At iniintay na lang natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Yun yung totoong Yesus. Kaya makikita ninyo, may krus tayo, walang tao. Kasi yung napako sa krus, umakyat na sa langit at muling babalik. Ang sabi, iwasan natin. Kung gusto nating mamuhay ng may kabanalan, ang sabi, huwag kang sumamba sa hindi tunay na Diyos. Sayang ang pagsamba mo. Kasi sumuluod ka sa hindi totoo. May tenga ngunit hindi nakakarinig. May mata ngunit hindi nakakita. May mga bisig ngunit hindi nakakaramdam. Hindi ka naihipo. Amen? Ang totoong Diyos, kumikilos, gumagalaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos na ito ay Diyos na Espiritu. Hallelujah!
Espiritu, kaya sabi ng Biblia, mula ngayon, sasambahin ako sa Espiritu at sa katotohanan. In spirit and in truth. Sabi. Amen? Kasi ang tao gusto may nakikita. Si Tomas gusto niya meron na awakan. Hindi ako mananampalataya hanggat di ko napapasok ang aking kamay. Lapit Nang ma-prove na, mula ngayon, sasambaan tao sa Espiritu at katotohanan, mapalad ang tao kahit hindi ako nakikita, nananampalataya sa Kanya. Nakita ba natin ang Panginoon? Hindi, pero nananampalataya tayo kay Kristo. At siya'y muling babalik. Hallelujah. Anong dapat natin gawin? Lumakad sa kabanalan. Kapatid, kung sasamba ka lang rin, sumamba ka na dun sa totoo. Amen? So, pupunta ka lang rin sa bahay-sambahan, pumunta ka na dun sa totoong bahay-sambahan ng Diyos. Hallelujah! Ano pa iwasan natin? Pangkukulam. Sino mangkukulam? Taas ang kamay ng mga mangkukulam. Nakalagay ito sa Facebook. Pwedeng mangutang. Pwedeng mangutang. Kailangan lang namin ay picture, ihuhulog nyo at isang hibla ng inyong buhok. Pwedeng mangutang. Mangkukulam yung tindera. Kukulamin kayo pag hindi nagbayad. Kapatid, ayaw ng Diyos ng isang taong mangkukulam. Pastor, hindi naman ako mangkukulam. Alam nyo ba, pati mangkukulam, modern na. Modern na. Alam nyo ba, minsan mananampalataya, mangkukulam na rin. Nahuhulog sa pangkukulam. Yung mag-isip ka ng may galit at puot, gusto mong masaktan ang iyong kapwa, mamatay ka na sana. Mamatay ka na sana. Araw-araw na ginagawa, Panginoon, ba't hindi siya mamatay, Panginoon? Gusto mo masaktan siya kasi may ginawa siya sa iyong pagkakasala. Gusto mo agad-agad masaktan siya. Makabawi ka. Dahil hindi ka makabawi ng kamay mo. Lord, gusto ko mamatay na siya. Kapatid, di ba, nagnanasa ka masaktan yung tao? Hindi, ano sabi ni Lord? Kapag kasinampal ka sa kanan, bigay mo pa yung, ibig sabihin, pagka nargabyado ka, hayaan mo na, bahala ang Diyos sa kanya. Sabi kaya yan, maraming kasi bahala lagi ang Diyos. Ano ba dapat? Bahala ang Diyos o bahala tayo? Dapat ba tayong gumanti? Amen? Bahala ang Diyos. Sino dito inapi? Nakaramdam ng pang-api. Amen? Nakaramdam ng pang-api. Maraming pagkakataon, inaapi tayo. Pero bahala ang Diyos. Amen? Pero di ba nagingit-ngit yung puso natin? Totoong usapan, real talk. Di ba gangingit-ngit, nagagalit? Hindi ka tao pag di ka nagagalit. Taas ang kamay ng nagagalit. Ako nagagalit Di ba? Nagsasabi nga ako noon gusto ko mamatay na sana siya Kada awaan ko yung dingding nila gumaganon ako, Lord, mamatay na sana siya. Kasi meron siyang ginawang hindi maganda sa amin. Lord, mamatay na sana siya. Kaya lang, nirebuke ako ni Lord Mahalin mo, maging ang hindi, kaibig-ibig. Nasa kanya daw ang paghihiganti. Pagkapuot. Yan, napupuot. Napupuot tayo. Pagkainggit. Yan, iwasan na daw natin yung mga pagkainggit. Di ba? Natural sa atin na iinggit. Sino dito naiinggit pa? Natural yun. Dumarating yun. Amen? Yung naiinggit tayo sa ating kapwa. Kaya lang sabi, supilin mo. Patayin mo. Yun. Nararamdaman mo, pero patayin mo. Amen? Pag inuudyukan ka ng laman mo na magduda sa Diyos dahil hindi mo siya nakikita at kailangan mong pumunta sa isang Diyos na nakikita, ngunit hindi nakaagalaw, supilin mo, manampalataya ka pa rin sa Diyos na hindi nakikita. Supilin, patayin ang ating mga lumang pagkatao. Amen.
Pagkapot, pagkainggit, paninibugho, kasakiman, yan. Sakim. Di po ba? Yung gusto natin, lahat. Pagkilala, tayo. Di po ba? Nagagalit ka pag hindi kilala, parang ganon, hindi nabanggit ang pangalan mo. Kailangan lagi kang nandun. Kasakiman sa kapangyarihan. Kasakiman sa kwarta. Kapatid, di naman nagkukulang ang Diyos sa atin, di po ba? Okay ang pera. Pero wag nating gawing Panginoon ang pera. Amen? Tayo ang umalipin sa salapi, wag tayong maging alipin ng salapi. Wag tayong makontrol ng salapi. Amen? Kasi pag nakontrol ka na ng salapi, lahat ng bagay gagawin mo, makuha mo lamang ang salapi. Ang kayamanan, lahat magagawa mo pag kontrolado ka ng salapi. Kasakiman. Amen? Ano pa? Pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi. Di ba natural yan? Maging sa church, may pagkampi-kampi. Kampiyan tayo, no? Totoo yan, nangyayari yan. Ayaw ni Lord yan. Pagkainggit, paglalasing. Yan, paglalasing. Mga kapatid, ang paglalasing hindi lamang pag-inom ng alak. Lasing ka sa kapangyarihan. Tama? Lasing ka sa kapangyarihan. Lasing na lasing ka sa kagandahan mo. Yung nandun ka lang sa salamin, ang ganda-ganda mo. Wow, lasing na lasing ka. Amen? Yan, gandang-ganda ka. Okay lang maging maganda. Lord, salamat, ang ganda kong lalaki. Di ba pag gano'n? Pero nandun ka na lang, ganda-ganda mo. Wala ang ginawang magsuklay. Di ba, lasing na lasing ka. Lasing sa kapangyarihan. Gusto mo laging involved ka. May kapangyarihan ka lagi. Alam nyo ba, nakakalasing ang kapangyarihan? Ang hirap bitawan ng kapangyarihan. Ang hirap bitawan. Tingnan ninyo. Sa Caloocan Bethel, involved ako sa leadership. Dati, kapag ka-eleksyon, lagi akong number 1. Laging number 1. Siyempre, nandun yung, number 1. Netong election na to, hindi na ako number 1. Hindi na ako number 1. Pang-apat ako. Sabi ni Satanas, di ka na number 1. Nung una sabi ko, nga no. Kaya lang, Mano. Sa totoo lang, kasama kong isinuko sa Panginoon yun eh. Panginoon, ako may problema, alisin mo ito sa akin. Lahat ng nararamdaman ko, ako problema, alisin mo. Baguhin mo ako, Panginoon. Kapatid, baguhin natin ang ating mga sarili. Sabihin natin sa Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, baguhin mo yung nararamdaman ko, hindi tama. Sakim ako. Gusto ko kinikilala lang ako. Kapatid, una hindi tayo dapat ang kinikilala. Dapat ang kinikilala at ang tinataas sa buhay natin ay ang Panginoon. Ang kapangyarihan darating, mawawala. Dapat tanggap ng mga nakahawak ng kapangyarihan yon. Amen? Hindi tayo mananatili nasa kapangyarihan. Hindi lahat ng tumaas, hindi bababa. Bababa ang lahat. Law of gravity. Amen? Bababa. So kung mawala na ang kapangyarihan, dapat masiyang ka. Kaya lang, napakahirap tanggapin. Yung dati kang nasa kapangyarihan kinikilala, ngayon hindi kinikilala. Ang hirap tanggapin. Pero kung si Kristo ang sentro ng buhay mo, may pagkilala o wala, praise the Lord, hallelujah. Dahil si Kristo ang nananahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Supili natin, paglalasing, walang taros na pagsasaya. Kapatid, yan ang mga ilan na dapat sinusupil natin sa ating mga sarili upang tayo'y maging banal sa harap ng Diyos. Bakit mahalaga na supilin ang mga kasalanang nabanggit? Kasi hindi tayo aakma
sa hinihinging pamantayan ng Diyos, be holy for I am holy, kaya't dapat supilin. Ano pa? Pangalawa, hindi tayo tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Sabi doon, at hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng mga ito. Tingnan ninyo sa Bible nyo, yung Galatia 5. Yung kasunod nun, at hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa ng lahat ng ito. Ano yun? Pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkainggit, paninibugo, kasakiman, pagkakabahagi, pagkapi-kapi, pagkainggit, paglalasing at walang taros sa pagsasayaan. Sabi doon, at hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang taong gumagawa ng mga ito. Mga kapatid, supili natin ito kung gusto nating umakma sa langit na bayan. Sa langit ay wala ang beer. Dito pa lang supilin mo na. Kasi walang beer doon. Amen? Sabi, at hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang mga gumagawa ng mga ito. Bakit? Kasi ang lugar ng langit ay lugar ng kabanalan. Kasi ang nananahan doon, banal. Kaya't ang ginagawa doon, at ang ginagawa sa langit, puros kabanalan. Amen? Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga gayong bagay. Ngayon, bakit mahalaga na lumakad tayo ng may kabanalan sa harapan ng Diyos? Panghuli na po ito. Panghuli na. Malapit ng 12:00. Kasi hinuhubog tayo nito sa pag-ibig. Kapag lumalakad ka sa kabanalan, hinuhubog ka nito sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Amen? Gusto ba nating mahubog tayo sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa? Yan. Pag tayo ay lumalakad sa kabanalan, ito'y nagtutulak sa atin para lubusang mahalin ng Diyos. Dahil hiwalay ka na sa kasalanan. Kapag hiwalay ka sa kasalanan, di ba naalala mo lalo si Lord? Lalo mong iniibig ang Diyos, lalo mong inaanap ang presensya niya, kasi hiwalay ka na sa presensya ng kasalanan. Tama ba? Kapag hiwalay ka sa presensya ng kasalanan, nangahanapin mo ang presensya ng Diyos. At kapag natatagpuan mo lagi araw-araw ang presensya ng Panginoon, kapatid, yung kabanalan ng Diyos, nahahawa tayo. Yung kabanalan ng Diyos nasa sa atin. Kasi lagi mong kasama, kaniig ang Diyos. Yung ilaw ng Diyos, nagre-reflect sa iyo. Kaya ang sabi, maging ilaw kayo ng sanlibutan ito. Hindi tayo talaga ang ilaw. Ang totoong ilaw ay ang Diyos. Tayo'y refleksyon lang ng ilaw ng Diyos sa mundong ito. Amen? Ano ang example dyan? Ang buwan. Ang buwan ay walang tunay na ilaw. Hindi siya tunay na nagliliwanag. Yung liwanag na nakikita natin sa buwan, yan ay refleksyon lang ng liwanag ng araw. Amen? So yung buwan, parang tayo. Yung araw, hindi ko sinabing yung araw, Diyos yung araw, refleksyon ng liwanag doon sa buwan. Yung liwanag ng Diyos, tayo naman, refleksyon ng liwanag ng Diyos. Nag-iilaw, nagniningning. Kapatid, nag-iilaw ka pa ba? Nag-iilaw ka pa ba? Hinuhubog tayo na lubusang mahalin ng Diyos dahil hiwalay na tayo sa kasalanan. Hindi, kapag tayo hiwalay sa kasalanan, iibigin natin ng lubos ang Panginoon Diyos. Hindi mo gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Di ba yan yung nasa 10 Commandment? Hindi mo gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos kapag mahal mo ang Diyos. Kapag iniibig mo siya, yung tunay na Diyos, hindi ka gagawa ng ibang Diyos. Alam nyo bakit nahulog ang Israelita sa galit ng Diyos? Bagamat iniligtas sila ng Panginoon, nakatawid na sila sa dagat na pula,
Papunta na sila dun sa lupang pangako. Bakit galit ang Diyos sa kanila? Kasi yung mga Diyos-Diyosan dun sa kanilang pinanggalingang lugar na Egypt, dala-dala nila. Dala-dala nila yung kinikilalang Diyos ng Egypt, dala-dala ng mga Israelita. Hindi nila nakita yung isang makapangyarihan na Diyos na naglabas sa kanila sa pagkaalipin. Kita nyo, baon-baon nila ha. Ngayon, kapag tayo mahal natin ng Diyos, mga kapatid, hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos. Siya lang. Si Yahweh lang ang Diyos. Si Yahweh lang ang Diyos. Amen. Isa lang ang Diyos. Pero may 3 persona. Amen? Si Yahweh lang ang kikilalanin mong Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, hindi ka yuyukod sa imahe o ribulto. 10 Commandment, nandun yan. Amen? Nandun sa 10 Commandment. Hindi ka yuyukod sa imahe o ribulto. Pahalagahan natin, kapatid, pahalagahan natin ang araw ng Diyos para sa Kanya. Pinahalagahan ba natin ang araw ng Diyos para sa Kanya? Excited ba tayo para pag dumating yung araw ng Panginoon na magtitipon-tipon tayo para sumamba sa Diyos? Pinahalagahan mo yun dapat. Una, hindi tao ang kadate mo. Ang kadate natin ngayon ay ang Panginoon. Ang araw na ito para sa Kanya. Amen? Pag mahal mo siya, pahalagahan mo ang araw para sa Diyos. Dahil lumalakad ka sa kabanalan. At ang paglakad sa kabanalan, ang lalong nagtutulak sa atin para mahalin ng lubos ang Diyos. Kapatid, gaano mo kamahal ang Diyos? Amen? Pangalawa, hinuhubog tayo sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Kasi hinubog daw tayo sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ang sabi ng Hebreo 12:14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo. Tingnan ninyo kapwa ito. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pagpapakabanal pala, paglakad sa kabanalan, yung gusto natin na makasundo ang lahat ng tao. At mahirap yan. Mahirap makasundo ang lahat ng tao. Iba-iba ang ugali ng tao. Mayroong madaling pakisamahan, mayroong mahirap pakisamahan. Kaya lang ang sabi dito sikapin ninyong makasundo ang lahat ng tao. Mga kapatid, alam nyo, magagawa lang natin yan kapag mahal mo ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos. Pero kapag hindi natin mahal ang Diyos, hindi natin mamamahal at hindi natin mapapakisamahan ng tao. Amen? Ang nagtutulak lang sa atin para mahalin ang tao na kahit hindi siya kamahal-mahal ay ang Diyos. Kasi nananaan siya sa atin. Sabi, magpaabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Ang pagpapaabanal ay paghiwalay sa kasalanan, ngunit hindi sa taong nakagawa ng kasalanan. Lilinawin ko. Ang pagpapaabanal ay paghiwalay sa kasalanan, pero hindi sa taong nagkakasala. Paano yun, Pastor Mel? Ibig sabihin nun, huwag mong gagawin yung ginagawa ng taong nagkakasala. Pero pwede kang makisama. Sino mag-share? Sino magsasabi sa kanila? Lahat naman tayo, may nag-share lang, di ba? May nagtiyaga, may nagsabi tungkol kay Kristo. Dati naman tayo, mga dating namumuhay sa ganun, di ba? Pero tignan ninyo, hindi tayo hiniwalayan. Nagtiis sila. Kahit anong sinasabi natin sa kanila. Ako nga yung nag-share sa akin na
nagtuturo pa ng gitara. Kapag darating na siya, nagtatago ako eh. Pero kahit nagtatago ako, kasi share na naman niya ako, hindi lang niya kasi ko tinuturuan mag-gitara, sineshare niya ako ng gospel ni Lord. Nagtatago ako dun sa kapitbahay naming may-ari ng bakery. Nakasilip akong ganyan. Ako, nandyan na si Ate Eden. Sabi ko, andyan na. Tago mo ko. Pero tingnan ninyo, nagsikap pa rin siyang maiyayag ang salita ng Panginoon. Kita nyo, may mga tao nagtsatsaga, kahit tinataguan natin sila. Kapatid, anong bunga? Nakilala natin si Kristo. Di ba? Kapatid, hindi kailangan nating hiwalayan ang mga taong nagkakasala. Kailangan nating makisama sa kanila para ma-share ang gospel. Ang wag nating gagayahin ang ginagawa ng taong nagkakasala. Kaya ang sabi, maging asin. Mahahawa sila sa iyo. Hindi tayo ang mahahawa sa kanila. Amen? Kailangan tayo ang makahawa. Yung kabanalan ng Diyos dapat makahawa sa iba. Dapat makakilala nila si Kristo sa pamamagitan mo, kapatid. Amen? Yan. Ang sabi, ibigin ang nagkakasala. Yon, no? Ibigin ang nagkakasala, hindi sila kailangan layuan. Sabi ko nga, sino ang maglalapit sa kanila kay Kristo kung iiwasan natin sila? Ang iiwasan natin at layuan natin ay ang mga ginagawa ng kasalanan ng tao. Kapatid, hindi ang tao ang iiwalayan, kundi yung ginagawa ng taong nagkakasala. Amen? Kapatid, inaasahan ng Diyos bilang tagasunod niya na maging kawangis tayo ng kanyang anak na si Jesus. Kung si Kristo ay banal, dapat tayo ay lumakad sa kabanalan. At kapag tayo ay lumalakad sa kabanalan, iibigin natin ng lubos ang Diyos at ang ating kapwa. Sino dito ang gustong lumakad sa kabanalan? Sabi, be holy, sabi ni Lord, be holy, for I am holy. Panginoon, gusto ko pong makarating dyan sa pinangako mo. Sabi niya, love, mahalin mo ang kapwa mo. Mahalin mo ako, sabi ng Panginoon. Mahalin mo ako. Amen? Kapatid, lumakad tayo nang may kabanalan sa harap ng Diyos. Maging nga sa pagpapala Sinabi niya, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen? Sabi doon, and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hindi yung all these things ang hangarin natin. Ang hangarin natin, yung righteousness. Mga mananampalataya, naniniwala ako, lumalakad tayo sa righteousness ng Diyos. Amen? Tayo po tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, hindi po namin kayang lumakad sa kabanalan. Pero mayroon kaming isang Diyos, Panginoon, na banal, na siyang patuloy na tumutulong sa amin para supili namin ang lumang pagkatao. At yun kasi yung kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, na makita mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, sinusupil namin ang aming mga lumang pagkatao, Panginoon. Ang mga mahalay naming mga ginagawa noon, Panginoon, sinusupil namin, Panginoon. O Diyos, tulungan mo kami. Makalakad kami ng may kabanalan sa iyong harapan, Panginoon. Sa gayon, makikita ka namin ng mukhaan, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.